Hindi ko mapaliwanag, pero parang masama yung kutob ko. Sam! Sam! Kamusta anak natin? Ligtas ba si Ali? She's lost a lot of blood. It's not looking good eh. Kailangan masalinan na siya ng dugo or else. Okay, I'm B positive. Pwede ba mag-donate sa kanya? O negative ang blood type ni Adi. I've already checked the inventory tsaka yung blood bank pero wala pang available for donation. Baka may kilala kong relatives or mga Kung hindi kami kaibigan. magkamatch ni Adi, baka magkamatch siya ng nanay niya. Si Andrea! Tama si Andrea! Siya ang pag-asa para maligtas si Adi. Chef ng cake. Tumatawag sa'yo. Bakit di mo sagutin? Sino ba yan? Si Justin. It's okay, Lorraine. Sagutin mo si Justin. Baka tungkol kay Adi yan. Hello, Justin. Andrea, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo, ha? Na-aksidente si Adi. Andito siya ngayon sa ospital. Diyos ko. Kaya pala kanina pa masama yung kutob ko. Ano nangyari sa anak ko? Na-aksidente siya. At kailangan masalinan siya agad ng dugo. Hindi magkamatch ang dugo namin. O negative ang kailangan. O negative ang blood type ko. That's good. That's good. Please, pumunta ka ngayon sa ospital. Kailangan ka na anak namin. Sige. It's gonna be okay. Pupunta siya dito. Sige na. Punta mo na si Ate sa ospital. Sam, ligtas na ba ang apo ko sa panganib? Pwede na ba siyang makita ngayon? Mas nasa operating room pa po si Adi eh. Actually, naka-standby na siya for blood transfusion. Paano yun natin sa walang O negative sa amin? May donor na ba si Adi? Joel, wala pa eh. Pero tinawagan na ni kuya mo si Andrea. Baka sakaling match sila. Humingi kayo ng tulong sa babaeng yun, ha? Eh, kayo na rin pala gumagawa ng paraan eh. Para mapalapit sa kanya yung apo ko. Mami, isumbat pa niya yung pagtulong niya tapos gawin niyang rason yun para mabawi yung bata. Gusto mo ba, Sab, pag gumaling si Adi, gusto na lang siya kunin sa'yo ni Andrea? Ma, nasa panganib na nga yung buhay ni Adi, oh. Unahin niyo pang isipin pa yun. Tama na yan. Huwag mo sinasagot na ganyan ang mama mo. Maghahanap kami ng ibang kaibigan na pwede maging donor. Andiyan na siya. Huwag mo hayaan makalapit siya sa apo ko. Justin, Salamat nakarating ka agad. Sam, ito na si Andrea. umalis ka na. Hindi ka naman kailangan dito. Bakit? Nakahanap na ba kayo ng blood donor? Wala pa. Pero I'm confident makakahanap rin kami. So maghihintay pa kayo? Nandito na nga ako eh. Parehas kami ng blood type ni Adi. Halika na, kunin niyo na yung dugo ko. Sam, tama si Andrea. Huwag na tayo mag-asay ng panahon. Justin, tayong magulang, tayo dapat ang magdedesisyon! Ang kapal din ng mukha mo. Ako ang tunay na ina ni Annie. Kaya ako ang may karapatan magdesisyon. Kung hindi na naman dahil sa'yo, siguro hindi ito nangyari kay Addie, di ba?
Pabaya ko kasing ina. Huwag mong kakwestiyon ang pagiging ina ko, ah. Dahil ginagawa ko lahat para lang iligtas siya. Sis, tumimik ka kayong dalawa. Uunahin niyo iringan niyo kasi sa kondisyon ni Adi. Ha? Doktora Ramirez, Yes? Doktora Ramirez, patuloy yung pagbagsak ng blood pressure ng anak niyo. We are losing her. Ako ang biological mother ng bata. Kunin niyo rin dugo ko. Iligtas na natin yung anak ko. Okay, halina kayo, Mrs. Bilisan na natin. Adi! 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 What's wrong? Nurse, gawin niyo lahat para iligtas ang anak ko, please. Ligtasin ni Adi, please. Nurse! Nurse, gawin niyo lahat para mabuhay yung anak ko. Adi! Adi! Please be strong, Adi. Hold on. Miss, ano na nangyayari? Nurse! Flatline. CPR. Nurse. Adi! Nurse, nurse. Adi! Gawin niyo lahat para iligtas ang anak ko! Adi! Gawin niyo lahat para buhay si Adi! Mami, is here, please! Adi! Adi! Gawin niyo lahat! Ligtas niyo si Adi! Please, ma! Adi! Another half. Epinephrine. Stop! Stop! Diyos ko, huwag mo munang kunin sa akin ang anak ko. Gusto ko pang masabi sa kanya ang buong katotohanan. Na ako ang kanyang ina. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pang magampanan ng pagiging magulang sa kanya. Parang awa niyo na. Iligtas niyo po siya. Huwag po kayo mag-alala, Mrs. Ligtas na pangalan niyo sa panganib. Thank you, Doc. Thank you. Oh, ba't ka bumangon agad? Baka mahilo ka niyan. Maayos na ba yung pakiramdam mo? Okay na ako, Justin. Kaya ko naman yung sarili ko. Andrea, salamat sa ginawa mo, ha. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak natin. Siyempre naman, wala namang ina hindi gagawin to. Kahit buhay ko, handa ako ibigay kay Adi.
Andrea, huwag mo sana isipin na nagpabaya kami. Kasi ganito talaga yung nangyari. Mahal na mahal ni Sab si Adi. Hindi niya gugustuhin mampahamak ang bata. Natural, kakampihan mo yung asawa mo. Pero masisisi mo ba ako na maisip na pinabayaan niyo yung anak ko? Hindi niyo lang siya nabantayan eh, kaya nangyari to. Wala may gusto sa nangyari, okay? Siyempre, walang may gusto mangyari to. Pero pwede siya ma-prevent kung nabantayan niyo siya ng maayos. Justin, kahit saang anggulo mo naman tignan kayo, may pagkukulang kayo eh. Anong gusto niyong gawin ko? Kaya nga ako dumistansya, di ba? Para hindi maguluhan yung bata. Tapos ganito lang pala yung mangyayari. Justin, hindi naman ako papayag ng ganito. Sa tingin ko, oras na para kunin ko na yung bata. Kailangan ko na kunin yung anak ko. Gusto ko nasa kustodiya ko na siya. Takot ako kanina. Akala ko, mawawala ka na sa akin, anak. Unfortunately, during your time of need, wala akong nagawa. Kung niyayaang umiksena si Andrea. Pero ngayong ligtas ka na, wala nang dahilan para bumapel pa ang babaeng yan sa buhay mo. Hindi ko papayagang angkinin ni Andrea ang credit sa pagliligtas sa'yo. Nagbigay lang siya ng dugo. If we share the same blood, I would have done the same. Pero ano mang mangyari, ako lang ang dapat kilalanin mong ina. Mommy? Yes, baby. Nandito lang si Mommy. Mommy's here. Huwag mo ako iwan, Mommy. Dito ka lang, ha? Say for me. Okay, baby. Celso, Kamusta lagay ni Adi? maayos na ang kalagayan ni Adi. Ligtas na rin siya. Maya-maya pa ako makaka-uwi, ha? May kailangan kasi akong gawin, eh. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Hindi na. Okay lang ako, kaya ko dito. May gusto lang sana akong tanungin sa'yo. Go ahead. What is it? Celso, okay lang kaya na sa atin na muna tumira si Adi? Kung sakasakali lang. Alam mo, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin, Lorraine. Okay na okay sa akin. Salamat, Celso. Porsigido si Andrea na makakuha ng kustodya kay Adi. At wala tayong magagawa para pigilan siya. Dahil siya pa rin ang tunay na ina ng bata. Siya lang ang nagluwal kay Adi. Pero ako yung tumayong ina ng bata. Simula nung sanggol pa siya, kaya wala siyang karapatan na kunin ang anak ko. Basta-basta, hindi ako papayag. Tama si Sab, anak.
Huwag mo ibibigay si Adi sa babaeng yun. You know what? This is bound to happen. Pinagbigyan lang tayo ni Andrea, kaya hindi niya kinuha yung bata. Pero dahil sa aksidente na to, may matibay na dahilan siya para kunin si Adi ngayon. Over my dead body. Alam mo ang dapat natin gawin? Alisin yung ilusyon niya na maaari pa niyang makita ang anak ko dahil wala siyang karapatan na makita siya. Ako lang dapat ang kilalanin bilang ina. Sab, hindi nga pwede yung gusto mo eh. Dahil sa mata ng batas at ibang tao, tayo ang lalabas sa masama kapag hinarangan natin si Andrea. Anak, parang kinakampihan mo pa si Andrea. Nagkita lang kayo ulit, nalaso na naman yung isipan niya. Ma, ginagawa ko lang naman kung ano ang tama. Ako pa rin naman ni Adi, kaya may desisyon ako sa usapan na to. Sab, kung talaga mahal mo si Adi, hindi mo ipagdadamot sa kanya, malaman niya ang totoo. Kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na lang kami ni Andrea, sabihin sa kanya. Justin. Magulang din ako ni Adi. Kaya kailangan nandun din ako. Sigurado ako rin ang hahanapin niya sa oras na guluhin yung pag-iisip niya. Hey, baby. Mami, Tita Lorraine. Hi, Adi. Kumusta na yung pakiramdam mo? Masakit pa rin yung sugat ko. Huwag kang mag-alala. Gagaling din yan agad, ha? Opo, kasi ginamot ni Mami. Bakit hindi niyo po kasama si Jenny? Si Jenny nasa bahay. Ako lang nandito ngayon para lang dalawin ka. Bakit mo ko dinalaw? Kasi nag-alala ako sa'yo. Nandito ako dahil mahal na mahal kita, Adi. Adi, anak, si Tita Lorraine mo, love na love ka niyan eh. Love na love ka niya kasi siya ang tunay mong mami. Oo, Adi. Ako ang totoo mong mami. Alam ko mahirap intindihin ngayon. Pero gusto ko malaman mo na mahal kita. Ang laki naman ng little girl ko. Tumong ang dami nagmamahal sa'yo. Meron kang Mami Lorraine at meron ka ni Mami Sab, oh. Wow, tapos may poging daddy ka pa. Ang dami nagmamahal sa baby ko. No? Mami na rin po tawag ko sa inyo. Oo, anak. Gusto ko yun ang tawag mo sa akin, ha? Masarap kasi pakinggan, eh. Sige po, Mami Lorraine. I love you, anak. I love you din po, Mami Lorraine. May kwento ka po. Excuse me, tawag ako ng anak ko. Hi, baby Adi. Anong gusto mong i-read natin? Itong bedtime story? Ito?
Sige. Yan. Okay. Timmy is a little tugboat with big ideas. Okay ka lang, baby? A lifeboat can rescue people in danger. But the big lifeboats laugh at Timmy. Justin, salamat sa ginawa mo kanina. Well, alam ko kung gaano ka-importante ito sa'yo, Andrea. Pero may pakikiusap sana ako sa'yo. Ngayon na pagbigyan ka na namin at nasabi mo na sa bata ang totoo. Baka pwede, huwag mo muna kunin sa amin si Adi. Nakita naman yung reaksyon ng bata kanina, di ba? Ayoko lang na matakot at mapigla yung bata. Nakita ko naman na mahal ni Adi si Sam. At naniniwala din naman ako na mahal ng asawa ng mga anak ko. Wala naman akong balak na putulin yan, Justin. Kaya alang-alang kay Adi, handa akong makipag-usap ng maayos para malaman natin kung anong dapat na arrangement para sa bata. Thank you, Andrea. I'm really glad na napag-usapan natin ito na maayos. Alam ko naman na hindi maganda yung pag-iiwalay natin. Alam ko na saktan kita. Pero kahit hindi naman tayo magkaibigan, hindi naman siguro kailangan na maging magkaaway tayo, di ba? Alang-alang kay Adi, sana maging civil na lang tayo. And I agree. From now on, ang importante ang welfare ng anak natin. Basta tungkol sa anak natin. May sasabihin ka pa ba? Kasi baka inaantay na ako ni Celso. Well, thank you ulit. Salamat ulit, Andrea. Sa pagligtas si Adi. At sa pagpayag na maghati tayo na mag-alaga sa kanya. I really appreciate it. Of course. Isa lang pala. Sana wala nang mangyaring ganito. Sa amin, Andrea. Sige, I won't hold you back anymore. Good luck sa'yo. Sa inyo ni Celso. Good luck din sa'yo. Salamat. Pagkat ikaw ang tunay na mahal, kaya't hindi babago kailan pa man. Kahit na nga Kararating mo lang? Oo. Sorry, ginabi ako, Siniguro ko lang na maayos na ang kalagayan ni Adi. Kamusta naman si Adi? Okay na siya. Justin, ano sabi niya sa'yo? Well, tinulungan naman niya ako na kausapin si Adi.
Siyempre, hindi pa rin maiintindihan ng bata yung sitwasyon. Pero masaya ako dahil nakapagpakilala na ako sa anak ko. Celso, kung iniisip mo na manunumbalik yung pagtitingin na namin ni Justin, nagkakamali ka. Sa totoo niyan, nilinaw ko kay Justin na si Adi lang talaga yung pinunta ko doon. Actually, minsan naiisip ko nga baka sinadya talaga ng pagkakataon na mangyari yung aksidente yan kay Adi. Para maging malinaw sa lahat na siya lang yung mahalaga sa akin na dumudugtong sa amin ni Justin. Si Adi lang at wala ng iba. Joel, si Sab tsaka si Mama. Kaya, umuwi muna sila para kumuha ng mga gamit ni Adi. Kuya, siguro iniisip niyo yung muling pagharap niyo ni Ate Andrea, no? May naramdaman ka ba nung magkita kayo ulit? Joel, may kanya-kanyang buhay na kami ni Andrea ngayon. Si Andrea, masaya sa piling ni Celso. Ako, masaya rin ako. At kontento kay Sab tsaka kay Adi. At pahilingin ko, di ba? Kaya kahit ilang beses mag-cruise ang landas namin, posible nang muduktungan ang nakaraan namin. Okay, thank you. No pa? Ba't may itsura niyo? Is everything okay? May problema po ba? I was talking to our accountant. Hindi pa rin nag-i-improve yung financial status ng shop. Ang advice nila, benta na lang daw natin hanggat may value pa. Or else, mag-declare tayo ng bankruptcy. Hello po. Hi, what's your name? Adi po. Adi, wow. Mami? Anak natin si Adi. Oo, anak natin si Adi. Buhay ang anak natin. Buhay na buhay. Pinaniwala nila kayo na patay ang anak natin. Andrea, buhay si Adi. Adi! Oh, okay ka lang? Nawawala ka ba? Sige, sumama ka na lang sa amin. Hanapin natin sila, ha? Huwag ka na umiyak. Bakit mo ko dinalaw? Kasi nag-alala ako sa'yo. Nandito ako dahil mahal na mahal kita, Adi. Gustong-gusto ko nang makakilala sa'yo, anak. Gustong-gusto na kitang makasama. Pero napaka-komplikado pa ng sitwasyon ngayon. Maghintay pa tayo ng konting panahon. Pag dumating na ang tamang pagkakataon, babawi ako sa'yo. At hindi na ako ulit mawawala sa buhay mo.
still awake. Come here. Why? Oh, bakit? Nanaginip ka ba na masama? Huwag ka na. Ako, nandito lang si Mami. Don't be scared na, ha? Mommy's here. Love you, anak. I love you, Mommy. I love you. Come here. Huwag ka na matakot. Hey, Jenny, you close your eyes. Make a wish. Okay na po, Daddy. Now, blow your candle. Come on. Napakaganda nitong party ni Jenny. Congratulations sa iyo. Ma'am, gusto ko lang po magpasalamat dahil umuwi pa kayo dito para lang sa okasyon to. Naku, ayoko nang marinig sa iyo ang ma'am, ha? Gusto ko ngayon marinig sa iyo, mama. Sige po. Okay? That's right. May dumi ba? May dumi. Meron. Masaya ka ba? Oo, masaya ako. Siyempre, ang dami kong dahilan para maging masaya. Una sa lahat, yung operasyon mo, maganda yung resulta. Unti-unti na nababawasan yung peket sa mukha mo. Pangalawa, okay na kami ng mama mo. Pangatlo, siyempre dahil sa'yo, dahil kay Jenny, dahil sa pamilya natin. Araw-araw tuwing kasama ko kayo, parang lagi na ako may rason ngumiti at maging masaya. Ako rin, masaya ako. Masaya ako kasi masaya ka. Yun naman ang kagustuhan ko eh. Mapaligaya ka. Thank you. Masaya ka. Kuya, sigurado ka ba talaga na gusto mong i-trade yung kotse mo? Eh, may sentimental value sa'yo yan eh. Kasi yan yung unang naipundar mo sa lahat ng pagsisikap mo, di ba? Oo. Kaso hindi ito yung panahon para maging senti, Joel. Kailangan natin ng pera para makapagbayad ng utang. That's the reason why I'm doing this. Babe, pwede naman tayong tulungan ng mami ko. I'm sure mapapahiram niya tayo kahit papano. Sap, no. Okay? No. Hiyang-hiya na ako sa mami mo. Ang dami na niya na itulong sa atin. At ayaw kong isipin niya na inaabuso ko ang pagiging manugang niya. And one more thing, ako ang lalaki, babe. Kaya ako dapat nang gumagawa ng paraan, hindi ikaw. Justin, lugi na nga yung business natin. Uunahin mo pa yung pride mo. Ewan ko, bahala ka. Justin,
Okay na to. I'll take it. Alright, maraming salamat. Ito yung susi. Yung Tsaka- susi tsaka yung cheque, nasa loob na ng sasakyan. Papeles ng kotse, yan doon naman sa loob, Okay, sige. Thank you, Thank you. Salamat. Bye-bye. Pasensya na, Pasensya na nahihirapan tayo ngayon. Makakaraos din tayo. Come on, babe. Smile. Come on. We have a new car. Look. Just Pula. all one. Magandang pulang kotse. Tingnan natin, yun. Yeah. Di ba? Okay naman. Pogi naman siya. Come on, babe. Pasok ka sa loob. Okay. So, okay naman, di ba? Okay na. Looks good. Yeah. Sir, I understand the magnitude of this project. Pero don't worry, nakaready naman po yung mga designs ko for the Hong Kong family hotels. I'm just waiting to meet up with the whole team para ma-execute na yung mga designs ko. Salamat, sir. Kamag-anak mo ba si Wonder Woman, friend? Paano mo nababalansa yung oras mo sa career mo, sa anak mo, saka sa love life mo? Faye, hindi naman kailangan ng superpowers para magawa yung lahat ng yun. Kailangan lang doon, time management. Yun yung sikreto. Turo mo nga sa akin yan para maging kasing blooming rin ako katulad mo. May sinasabi mong blue. Pero, masaya lang talaga ako, I guess. Siyempre, sa nangyayari sa aming dalawang cells. Una, maganda yung mga resulta ng tatlo ng operasyon. And I'm still hoping na yung mga susunod pa ng operations, maging maganda rin. Alam mo, pwedeng i-feature yan sa magpakailaman, yung kwento niyong mag-jowa. Biruin mo, nalampasan niya lahat ng klase ng pagsubok. Alam mo, Faye, pag-iisipin ko nga talaga. Ang dami nga talaga namin na pagdaanan ni Celso, ha? Pero dahil doon, mas naging matibay pa ang relasyon namin. Amo, sana magtuloy-tuloy na yan. At sana, wala nang matinding problema pang susubok sa pagsasama niyong dalawa. Sana. Sana. We have reviewed the terms of sale. At okay naman lahat sa amin. So, we can go ahead to finalize the sale. Meron lang sana akong request. Ano yun, Mr. Ramirez? Gusto ko sanang i-retain ng anak ko si Justin bilang manager ng shop. Well, kabisado naman yung mga tauhan namin. Kabisado niya yung operation ng shop. We're able for that, Mr. Ramirez. Pero i-retain pa natin si Justin sa interim period. Then, we assess his performance kung i-renew pa namin siya o hindi na. That's good enough. Thank you. It's a pleasure to do business with you guys. Okay. Okay. Thank you. Sir. Thank you, sir. Labing-anim na taon nating tinaguyod tong shop. Dugo at pawis yung pinuuna natin dito. Mauuwi lang ang lahat sa wala. Huwag kayo mag-alala, ma, pa. Gagawin ko ang lahat para makabangon tayo ulit. Babe, ano pa to? Ba't ang kalat-kalat dito? Babe, pasensya na. I'm sorry. Nahihirapan kasi ako makapag-decide kung anong susuotin ko sa first day of work ko. Okay na ba to? Justin,
What's the big deal? Iba na ang sitwasyon ngayon, babe, ha? Kasi hindi na ikaw yung boss, tsaka empleyado ka na lang. And I am sure walang makaka-notice niyan kung ano man suotin mo sa trabaho today. Sap, listen to me. Ayaw ko lang kasi pumalpak eh. Gusto ko maging maayos ang lahat. At isa pa, I have to impress my boss sa work. You know what? I need this job so badly. Para makatulong ako sa pamilya ko. Sige, basta ayusin mo na yung kalat mo, ha? Kasi I have no time to clean. Kasi may 10 o'clock appointment pa ako, okay? Please. Okay, sige. O, ingat ka, ha? Okay. Sorry about the mess. Han, I'm sorry. I have to go. Malilate na ako sa office, okay? Sorry. Kumain ka kaya muna bago ka umalis. Hindi na sa office na lang ako kakain. Hindi ako pwede malate, eh. May importanteng meeting ako. What's wrong, Iha? You look so tense. Meron po kasi akong malaking project ngayon na kaya kinakabahan po ako. Kayang-kaya mo yan, Mami. You see? Miss kasi Jenny, bilib na bilib sa'yo. You know what, Lorraine? You are the best at what you do. Just take it easy. Nothing will go wrong. That's right. Okay. Dahil naniniwala kayo sa akin, wala na akong dapat ikatakot pa. Wish me luck. Okay. Good luck. Good luck. Bye. Good luck! Mommy, can I go with you sa hospital? Baby, bawal kasi yung mga bata sa hospital, eh. Ito na lang, ha? Why don't you play na lang sa room mo, okay? Sige na, Mommy will prepare for work na, ha? Sige na, laro ka na doon. Ayoko si Yaya. Gusto ko ikaw. Di na. Oh, Adi, andiyan ka lang pala. Kanina pa kita tinatawag. Let's have breakfast na. Mamita? Yes? Mommy sick. What? Pakibigay kay Mr. Campos. Sir, sorry po. Matraffic po kasi kaya na-late ako. Magsimula na po ba kayo? It's all right, Lorraine. Hinihintay pa rin naman natin ng magiging partner mo sa ating latest project. Partner, akala ko po ako yung leader sa team na to. Well, ikaw ang head pagdating sa mga designs na gagamitin for the whole project. Pero nag-assign ako ng isa pang tao para sa actual na construction ng mga furnitures. Ganun po ba? Sino po ba ito? He is a promising young man na may mata sa construction at may natural skill sa pamamahala ng mga tao. Anak siya ng dating may-ari ng furniture shop na binili ng ating kumpanya. Sir, ano pong pangalan niya? At nasan po siya ngayon? Narito na pala siya. Lorraine Agustin, I want you to meet Justin Ramirez. Siya ang makakapartner mo sa project na ito. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat andun ka sa furniture shop niya? Binili ng kumpanya ito ang shop namin. Hindi ko alam na dito ko pala nagtatrabaho. Wait a minute. Magkakilala na pala kayong dalawa? Yes, sir. Naging magkatrabaho po kami ni Andrea noon. Andrea? Oh, no, sir. I mean, Lorraine. Well, that's good, Mr. Ramirez. Magiging mas madali pala sa inyo to work together on this project.
with Lorraine's designs and management skills. Perfect tandem kayong dalawa. Bakit ba't pinatawag ng lahat? Ano meron? Di ba nga, ngayon i-announce si Sir Oliver kung sino papalit sa kanya bilang division head ng lab. Kasi magre-retire na siya next month. Parang excited ka. Ganun ba ka gustong umalis na yung matanda? Hindi. Excited ako kasi nag-commit sa akin si Sir Oliver na ako ang ipopromote niya. Wow, congrats! Oh, ayun na si Sir. Tara, tara. Sir, I don't think this is a good idea. I think it's a perfect move. And on that note, we will leave you to discuss your strategies for the project. Meeting is adjourned. So, yeah. Narinig mo yung sinabi ni Boss. Simula na daw natin yung project natin, so... Just like the old days, ha? Diyan ka lang. Oh. Excuse me. Andrea. Good morning. As you all know, I'll be retiring from work in 4 weeks' time. It's been a pleasure working with all of you. So right now, let me introduce to you the person who will replace me. Dr. Andrew Pantal. Congratulations. Thank you. I'm sorry. Thank you. Congratulations. Thank you. Ano nangyari? Bakit si Andrew ang pinapromote niya? Di ba nung ako kayo sa akin ako yung popromote niya? Bakit biglang nabago isip niya? I'm so sorry talaga, Celso, kung umasa ka. Kasi you've been an asset to the company in the past. Pero mula nung maaksidente ka, you've been in and out of the hospital. So the other lab heads, they don't think that you can handle the pressure of the job. So pasensya na talaga. Congratulations, Andrew. Sir? Oh, Lorraine. Why are you here? Hindi ba dapat nagsisimula na kayo magtrabaho ni Mr. Ramirez? Sir, yun nga po yung gusto kong i-discuss sa inyo. Pwede po bang ilagay niyo na lang po ako sa ibang project? Ha? Alam mo ba ang sinasabi mo, Lorraine? Isa ito sa pinaka-importanting project ng kumpanya. And a lot of designers are vying for this job. Tapos, tatanggihan mo lang? Sir, willing naman po ako magstay sa project na to. Pero kung maaari lang, kung sana pwedeng palitan yung partner ko. Engage na ang ibang team sa various projects natin. At ang team lang ni Mr. Ramirez ang available. Hindi ba dapat ma-excite ka pa dahil kakilala mo na ang makakatrabaho mo? Sir, hindi po kasi maganda yung working history namin ni Justin. Well, this is work. So set aside your personal differences and get the job done. Lagi na lang masama ang pakiramdam mo. Hindi ka ba naduduwal pag umaga? Hindi kaya buntis ka na? Ma, last time I checked, ako ang gynecologist, hindi kayo. Kung buntis ako, I'd be the first one to know. Eh, paano ka nakakasiguro? Mabuti pa, mag-test ka na lang. Ma, hindi na kailangan yun. It's just a waste of time. Okay? Ma, okay. Alam kong gusto niyo na magkaapo. I'm sorry, Ma. Hindi talaga ako buntis.
Halika, papakilala kita sa kanila. Mga kasama, kayo pinatawag ngayon dahil gusto ko ipakilala sa inyo yung magiging partner ko sa project na to. Sir Justin, hindi na po kailangan. Kilalang kilala po namin sa Andrea. Nagkakamali ho kayo. Hindi po ako si Andrea. Ako po si Lorraine Agustin. Justin, pakisabi naman sa kanila na ako si Lorraine. Guys, you heard her. Okay, from now on, tatawag niyo sa kanya Ma'am Lorraine. Okay? Oh, tama na chismisan dyan, oh. Gusto ko makipag-cooperate kayo kay Andre. Okay? Kay Lorraine, para masiguro natin na maayos ang kalalabasan ng proyekto natin. Okay? Rosa, Feli, ang pinagbubulungan niyo dyan? Sorry po, Sir Justin. Sinasabi ko lang po kay Feli na masaya po kaming lahat na makitang magkasama po ulit kayong dalawa. Bagay po kasi kayo ni Andrea. Ni Ma'am Lorraine po pala. Sige na. Magsitrabaho kayo. Andre, pasensya ka sa sinabi ni Rosa. Alam kasi niya na naging tayo dati. Well, nandito ako para magtrabaho, hindi para balikan yung nakaraan ko. Now, if you'll excuse me, I have to go back to my office. Sungit. Faye, mataas ang expectations nila sa akin sa project na to. Paano na lang ako makapagtrabaho na maayos kapag siya naman yung kapartner ko? Baka maapektuhan na yung proyekto namin dahil sa personal history namin dalawa. Ano bang inaalala mo? Di ba malinaw naman na wala na kayong dalawa, pareho na kayo naka-move on, at may kanya-kanya na kayong love life. Di ba? Trabaho lang yan, friend. Huwag kang matakot. Alam mo, hindi naman kayong unang mag-ex na naging magkatrabaho. Diba? Tsaka, bakit naman si Angelo tsaka si Bobby Andrews? Okay lang sila, walang issue sa kanila kahit na magkasama sila ulit sa iisang show. Faye, iba naman sila, mga artista sila. Kaya naman nila itago sa fans nila yung hindi nila napagkakasunduan. Kami ni Justin, mga ordinaryong tao lang kami, hindi naman namin kaya yung ganun. Well, nag-decide na ang boss mo at hindi ka na pwedeng umatras sa project na yan. At ang tanong dyan ay, sasabihin mo ba kay Papa Celso na araw-araw na kayo magkasama ni Justin? Oh, Han. Umiinom ka na. Nainom mo na ba yung gamot mo? Don't worry. Malawang baso ko pa lang to. Tsaka uminom na ako ng gamot kanina. Buti naman kung ganon. Han, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol sa project ko at sa inassign sa akin na maging partner ko. Han, are you okay? Bakit parang may bumabagabag sa'yo? Napunta sa iba yung promotion na inaasahan ko. Kinwestiyon nila yung competence ko dahil sa kalagayan ko. You know what? I just find it so unfair. Wala namang connection yung performance ko sa kalagayan ko eh. Kung nag-absent man ako dahil sa operasyon ko, nabawi ko naman yung agad nung pumasok ako sa trabaho eh. I'm so sorry to hear that. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo para gumaan yung loob mo.
Pero alam ko na magaling ka at masipag ka. Kawalan sa kanila na hindi ka nila pinomote. Believe me. Ano dahil sa nangyari? Hindi lang ako nawalan ng gana sa trabaho. Pati tiwala ko sa sarili ko na wala. Han, alam mo, dapat hindi ka mag-give up. Kasi ang taong magaling at hindi sumusuko, kahit ilang beses malapa, sigurado malayo mararating. Salamat, Han. Kasi nga pala may sinasabi ko sa akin kanina tungkol dun sa bago mong katrabaho. Yeah. Sino nga pala yun? Sino yung bago mong partner? Oh. Bakit bigla ka natahimik? Tinatanong ko sa'yo kung sino yung bago mong partner. Wala, outsider siya. Nabanggit ko lang siya sa'yo kasi magaling siya eh, kaya medyo napapressure ako. Naisip ko lang na mas kailangan ko pang galingan para hindi naman ako mapag-iwanan. Diba? Well, I believe na mas magaling ang mahal ko kaysa dun sa bago na yun, sa outsider na yun. Pero, kailangan yung suporta ng isa't isa para maging successful ang project niya. Ayoko magsinungaling sa'yo, Celso. Pero kapag ipinagtapat ko ngayon ang tungkol kay Justin, baka lalo lang madagdagan ang bigat ng kalooban mo. Yeah, babe. Hi, babe. Hi. So tired. Hello. Kamusta yung first day mo sa trabaho? Okay lang. Well, ganun pa rin, katulad ng dati. Ang kaibahan lang, may kapartner na ako sa pamumuno ng team. Siya nagdi-design ng mga furnitures, ako nag-manage ng construction. Yun ang nag-iba. Okay. Eh, sino yung designer na kapartner mo sa trabaho? Just this, old guy. Nobody you know of. Okay. Babe, I'm gonna take a shower na para makapag-dinner tayo. Okay? Okay, Bantot ko na. Sarap ng food natin. Yes. Go. Take a shower. Mano? Bakit ibang disenyo ang kina-carve nyo? Hindi ko disenyo yan, Ano yan? Alam ko, Ma'am Lorraine, nakita ko yung ginawa niyong disenyo. Oh, yun naman pala eh. Bakit hindi mo naman sinunod? Ito ang instruction sa akin ni Sir Justin eh. Justin, nananadya ka ba? Bakit mo pinapakialaman yung designs ko? Sino nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yun? Di ba ang trabaho mo, i-supervise ang kalpritero? Okay, Andrea, listen. Easy ka lang. Okay, if you're talking about the coffee tables, aminado ako na may modification ako pinalagay kay Mano. Okay, now, nireview ko ang specifications ng client natin at nalaman ko na ilalagay natin yung furnitures natin